nakahanap ng bagong argumento ang kampo ni FPRRD para payagang ibalik siya sa Pilipinas mula sa ICC. Ang prosecution team nakakuha naman ng legal victory. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Pinayagan ng ICC ang request ng prosecution na i-extend ang deadline sa submission ng mga ebidensya mula sa witnesses sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa halip na May 9, pinayagan itong iurong sa July 1. Kabilang na riyan ang mga hiniling ni ICC Prosecutor Karim Khan na wag munang isa publiko ang pagkakakilanlan ng ilang testigo dahil sa banta sa kanilang kaligtasan. Nakasaad sa Rule 81 Section 4 ng ICC na pwede itong hilingin kung may objective risk sa testigo. Wala namang pagtutol ang kampo ni Duterte at ang kinatawan ng mga biktima tungkol dito. May 3 mahalagang petsa na ngayon. Sa July 1 na ang deadline ng ICC para sa lahat ng ebidensya laban kay FPRRD. Bago niyan, may June 16 at June 20 deadlines para sa mga hiling na itago ang pagkakakilanlan ng testigo o ebidensya. Ang mga ito ang naglalatag ng daan sa susunod na steps sa ICC case laban sa dating Pangulo, kung saan tutukuyin ng judges kung may sufficient basis ba para tuluyan ng ituloy ang paglilitis laban sa kanya. Ibinahagi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa programang At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel na may naging kaso na raw sa ICC na binalik sa home country ang isang akusado. Una nang nanindigan ng Duterte camp na may irregularidad sa pag-turn over kay FPRRD sa ICC at dapat siyang iuwi dito sa Pinas. Sabi ni Panelo, may isang foreign national umano na hiniling ang ICC sa Italian government na maaresto dahil din sa kasong crimes against humanity, pero may nadiskubreng pagkakamali sa naging arrest sa kanya. Inaresto. Dalawa kasi yung version. Yung isa, ibinalik. Pagkatapos, when they discovered na there was an irregularity in the arrest, ninalify nila. Ang nag-nullify is Yung ICC. Italian government. Yung Italian government. Okay. In the first version is that pumunta sila sa Hague, eroplano nila, kinuha nila, binalik nila. Yung second version is hindi nila binigay sa ICC kung hindi ibinalik sa foreign country of origin. So dalawang magkaibang cases to, dalawang individuals. Hindi, dalawang version. Dalawang version, yung isa, isinuko, kinuha. Yung second version, the same accused. Binalik. And I think they also... Hindi pa binabahagi ni Panelo kung anong specific ICC case ito at wala pang kumpirmasyon mula sa International Tribunal kung sino ang tinutukoy niyang akusado. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.